Magandang hapon po sa bawat isa na alam ko po nakasubaybay po dito lagi sa atin sa Rema Fields FB Live po natin. So, nandito po tayo ngayon sa topic po natin na pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like this. Pride can be quiet, hidden, and even socially acceptable. Hindi lahat ng mayabang ay halatang mayabang. May mga pride na tahimik, disente, mukhang okay sa labas, pero sa loob, unti-unti po nitong sinisira ang puso ng tao. Hindi mo maririnig ang pride, pero minsan o madalas, nakikita to sa gesture. Mararamdaman mo ito sa ugali ng tao, sa paraan ng pagtanggi niya, sa pagkuha niya ng credit o pagprotekta sa sarili. Amen po. Sabi po dito, the most dangerous pride is the one you don't recognize. So, nandito na po tayo sa number 10. Pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like this. Number 10, being unwilling to admit when you are wrong, protecting your reputation instead of confessing mistakes. May pagbukasan po kayo sa akin sa Proverbs chapter 28, verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang mga Kristiyanong may pride po, hindi nila matanggap na may mali silang nagawa. Mga taong defensive sa panahon po ng koreksyon. Umiiwas maging accountable sa mga pagkakamali. Defensive agad. May dahilan lagi. At andun yung meron lagi siyang excuse. Instead na sabihin na, oo nga, nagkamali ako. Ang sinasabi pa ay, kasi ganito yan ganito ganyan, di mo ko naiintindihan. Hindi na po yun nagiging explanation. Ito po ay nagiging protection na ng kanila pong mga pride. Amen po. Sabi po dito, pride protects reputation, but humility restores relationship. Madami na pong relasyon ang nasira dahil sa pride. At madaming relasyon na rin ang naayos dahil sa meron pong kababaang loob. Dito po sa 1 Samuel chapter 15, kung maaalala po natin yung kwento na yung kay Haring Saul po. Hintusan po ng Diyos si Haring Saul sa pamagitan ni Propeta Samuel na lipulin ang mga Amalekita at sirain ang lahat. Lahat po ay patayin, walang ititira, maging tao o hayop po. Sumunod naman po si Saul, pero hindi buo ang pagsunod niya. Partial obedience lang po yung ginawa niya. Pinatay niya yung mga tao, pero tinara po niya si Haring Agag. Maging ang pinakamagagandang hayop po ay itinira niya dahil ang sabi niya, i-offer niya to sa Panginoon. Alam niyo po isang dahilan bakit po niya itinira si Haring Agag? Dahil nung unang panahon po, kapag nahuli mo ang hari at dinala mo ang ulo niya, magiging sikat ka. Ngayon to si Haring Saul, hindi po niya to pinatay. Kasi nakinig po siya doon sa sinabi ng mga tao, ng mga tauhan niya. Ngayon, nagsisi po ang Diyos na ginawa niyang hari si Saul dahil hindi po siya naging masunurin sa Panginoon. Nang kumprontahin po ni Samuel si Saul, nagdahilan si Saul at sinisi niya yung mga tauhan po niya. Ngayon alam niyo po, nakakalungkot kasi dito po, basahin po natin, 1 Samuel chapter 15, verse 27. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at natanggal ang kapiraso. Na magkagayoy sinabi ni Samuel, sa araw na ito, tinatanggal sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel upang ibigay sa ibang mabuti kaysa sa iyo. Ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Hindi siya tulad ng tao na kailangang magsisi. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito ay pinakukuusap kong ako'y bigyan kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatanda at ng buong Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh. Alam niyo po dito sa verse 30, makikita po natin
na si Haring Saul po, ang nasa isip pa rin niya yung karangalan niya, yung reputasyon niya. Sa halip po na magsisi siya, i-admit niya na siya ay nagkamali, hindi po niya ginawa yon. Kundi prinotektahan pa rin niya yung reputasyon niya. Para lang maproteksyonan ng reputasyon, maghahanap ng masisisi kahit ng ugat naman ng problema, minsan ay tayo. Walang pag-amin, laging may dahilan. Amen po. Ang pag-aakala po ng ma-pride sa pag-amin niya sa pagkakamali, ito po ay kabawasan ng kanyang pagkatao. Pero sa mata po ng Diyos, ito po ay tunay na tanda ng lakas at kababaang loob. Amen po. Naalala ko po one time, sabi po ng pastor po natin, dapat teachable pa rin po tayo kahit matagal na po tayo sa simbahan. Amen po. Dapat the more na tayo po ay nag-i-stay, the more na tayo po ay tumatagal dito sa gawain po ng Panginoon, mas andun yung kakayanan natin na tayo po ay makorek ng mga pastor natin at ng Diyos. Amen. Naalala niyo po ito nga ang pumalit po kay Haring Saul ay si Haring David. Mula sa pagiging pastor, siya po ay naging hari din. At noong time po na yon, siya po ay may nagawa ring kasalanan kung maalala niyo po yung patungkol kay Bathsheba. Ngayon, siya po ay kinumpronta din siya ni Propeta Nathan. At ang sabi ay siya yung nagkasala. Nakagawa siya ng mali. Alam niyo po kung ano po yung naging reaction kaagad, ano yung naging um, tugon agad ni Haring David doon sa sinabi sa kanya ni Propeta Nathan. Siya po ay nagsisi, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Alam niyo po, dahil lang po doon, ni-restore siya ng Diyos. Mabilis ang restoration. Naalala ko po dati, one time, masabi nga, meron tayong topic 7 steps para sa restoration natin po mga Kristyano. Aminin na tayo po ay nagkamali. Amen po. Ang mabuting gawin sa panahon po ng koreksyon, aminin natin ang ating pagkakamali at magpaayos po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo yung lagi nagdadahilan. Amen po. Ang sabi nga dito, growth begins when excuses ends. Amen po. Dito po sa number 11, thinking your gifts come from your own ability, forgetting that every gift comes from God. Okay, pagbukasa po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ang spirit of pride po, ang bumubulong sa tao na isipin niya na ang galing ko talaga, pinaghirapan ko to, ako ang nagbigay ng solusyon dito sa problema. Ayun ang sinasabi ng mga taong may pride. Magaling ako, laging nagbubuhat ng bangko, tulungan natin. Ayun po, naalala ko po one time, meron pong isang pastor ang nagsermon. At naging maganda ang resulta ng service. Ang sabi po nung pastor boy po natin, sabi niya, uy, ang ganda ng sermon lakas ng anointing nakaka-bless. Alam niyo po, nakakalungkot kasi yung pastor ang sabi niya, syempre, ako pa. Ngayon, mga kapatid, minsan ganun tayo kapag parang, uy, ang galing mo magpaawit Uy, ang ganda ng sermon na-bless ako naiyak ako Minsan, kumbaga parang sinasabi ng iba, ako nakapagpa-sling dyan. Isang beses mo lang pinag-pray, gumaling, oy, ako nakapagpagaling dyan. Pero mga kapatid, nakakalimutan po natin na yung talent na meron tayo o yung gift na meron po tayo, ito po ay galing sa Panginoon. Instead na glory to God, nagiging glory to me. Nagiging glory to you. Ngayon, tayo po ay inaayos ng Panginoon regarding sa mga ganitong attitude po natin. Kasi kapag ganito po yung attitude po natin, wala po tayong matatanggap sa Panginoon. Amen po. Naalala ko po, meron po akong binabasa na book. Siguro nabasa niyo na rin to, yung kay Pastor Benny na The Anointing.
Alam niyo po, meron siyang nakalagay doon na sabi niya, "Thanks a million, Jesus. I promise you all the glory." Alam niyo po bakit niya sinabi yung bagay na to? Kasi alam niya, one day, lalaki yung gawain na pagkakatiwala sa kanya ng Panginoon. Pero ang promise niya, lahat ng credit sa Panginoon. Darating yung time, magiging maganda ang buhay mo, magiging maganda ang bahay mo, gaganda ang ministry mo, ang lahat sa buhay mo. Pero huwag po natin kalilimutan na lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Amen po. Ang gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay mula sa Diyos. Hindi yan lumaki dahil ikaw lang mag-isa. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verses 3 to 6. Ang sabi po ni Pablo, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ngunit hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siya nagpapatubo at nagpapalago. Amen po. Yun, dito po, sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago ng kung anong meron tayo. Amen po. Sa Lord nagmula lahat, kaya wala dapat po tayo ipagmalaki. Walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kasi maaaring ikaw ang nagtanim sa gawain na yan. Ikaw ang nagdilig ng luha. Nagtanim ka ng salita ng Diyos, ikaw ang nagdilig ng luha. At maaaring lumago yan. Pero hindi ikaw yung, hindi dahil sa'yo kaya dumami yung mga miyembro. Hindi dahil sa'yo kaya nagbago ang buhay ng mga miyembro. Kundi ang Panginoon. Nasabi po dito, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen po. Ang danger po kasi sa ganitong klase ng pride ay unti-unti mong inaalis ang Diyos sa success ng ministry o ng buhay mo. Kaya dapat po maging good steward po tayo ng Panginoon. Amen po. Tandaan po natin na tayo po ay katiwala lang ng Panginoon. It is all by God's grace po. Lahat po ng meron po tayo ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Lahat po tayo, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa grace ng Diyos sa atin, binibigyan niya tayo ng ministry. At kung lumago man yan, always glory to God. Kung maaring tayo nagtanim, tayo ang nagdidilig. Pero ang pinakamahalaga po dito ay ang Panginoon. Dahil mamamatay ang tanim. Halimbawa, isang literal na puno, mamatayan kung wala ang Diyos. Amen po, na nagpapatubo at nagpapalago. Ngayon, halimbawa po, ang ilaw o bombilya po, maliwanag siya. Amen po. Pero hindi po yung ilaw o yung bombilya ang source ng liwanag, kundi ang power supply. Amen po. Ngayon, sa ating buong buhay, si Lord ang power supply at tayo ay instrumento lang ng Diyos. Amen po. Si Lord ang dahilan bakit ka nagliliwanag, bakit lumalago ang gawain. Bakit ka nagiging successful sa negosyo, sa pag-aaral, sa trabaho. Si Lord lahat ang source po ng lahat, ng meron po tayo. Amen po. Tayo po ay mga instrumento lang. Sabi nga po dito, you shine because you are connected to God. Amen po. Dito po, last na po sa Awit chapter 24, verse 1. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Yan po, malinaw na ang sabi po dito, ang buong daigdig, lahat ng nandito, ang may-ari nito ay si Lord. Amen po, yung mga gifts na meron po tayo, yung anointing, hindi mo nag-produce yan. Galing yan kay Lord. Amen po. Hindi tayo nagpo-produce ng anointing. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng anointing. Yung gifts, yung talent, yung anointing,
yung mga miyembro ay hindi yan bunga ng sarili po natin, kundi dahilan sa ang Panginoon ay kasama po natin. Amen po. So, nandito po tayo ngayon sa topic po natin na pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like this. 1, being unwilling. Number 10, being unwilling to admit when you are wrong, protecting your reputation instead of confessing mistakes. And number 11 po, thinking your gifts come from your own ability, forgetting that every gift comes from God. Amen po sa lahat. So, lahat po ng meron po tayo sa Panginoon. Amen po. So, sige po tayo po ay umuko at manalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, ina-appreciate po namin, Lord, ang mga salita mo, ang pagtuturo mo sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na lagi mo po kami bigyan, Panginoon, ng teachable heart, O Diyos, ng discerning spirit na makita namin na kami ay nasa mali na. Discerning spirit na kami, Panginoon, ay nawawala na sa direksyon, Panginoon. Lord, tuwid mo kami, gawin mong madali sa amin na kami ay maging teachable, maging madali sa amin na tanggapin ang mga koreksyon, Panginoon, dahil gusto namin lumago pa. Dahil sinabi mo sa iyong salita, mahal mo ang mga taong itinutuwid mo, ang mga taong pinapalo mo. At alam namin, Lord, kung kami i-correct mo, alam namin, O Diyos, na mahal mo kami. At gusto mong mas maging maayos ang lakad namin sa buhay na to, Panginoon, sa spiritual na pamumuhay po namin, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga salita mo, sa mga pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po. See you po sa camping.